Hi mga kahipon! Welcome back to my channel. Sa video ito, iisa-isahin na naman natin sagutin ang mga questions na nababasa ko sa comment section ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube. So, simulan natin kay Ma'am My Happy Pills. Yung alaga po namin September 14 po inihulog. Ask ko po, kailan po makikita yung Vanamay, kung malaki na po ba o kaya nabuhay po? Kapag naglagay po kayo ng similya ng Vanamay na nasa PL10 to 12 or PL10 to 14, based on my experience, on the third week, magiging visible na sila sa palaisdaan. Kapag gumamit kayo ng flashlight sa gabi, flashlightin nyo lang sila sa gilid-gilid kapag gabi, makikita nyo yung mga tiny shrimps, yung mga maliliit, makikita nyo dun sa lupa, nakadapa sila. Or may mga hipon na lumalangoy-langoy. Ayun, visible na sila on the third week. Pero kapag ang nilagay nyong Vanamay na fry ay nasa PL18 pataas, based on my experience, naglagay ako ng PL18, itong pinaka-last, on the 5th day, visible na sila agad sa palaisdaan. Galing naman kay Sir Jerome Morera, may free flowing ka na ba dito sir ng water? Kasi malinis ang water at malinaw. You know what guys, kapag ang palaisdaan nyo ay tinutubuan ng maraming lablab, ewan ko ba, yung palaisdaan namin na puro lablab, laging malinaw yung tubig. Pero yung palaisdaan namin na ang tumutubong lumot ay yung mga filamentos, yung may mga hibla-hibla, yun, mabilis siyang lumabo. Ewan ko anong meron dito sa lablab na to, may sarili ba tong filtration, but sobrang napapalinaw niya yung tubig. Galing naman kay Sir Lloyd Iskilio. Ano po pinagkaiba ng Vanamay tsaka sugpo? Ang Vanamay po, klase din po yun ng hipon. In 2.5 months to 3 months, pwede nyo na siyang anihin o i-harvest. Mas mabilis yung paglaki nila. Marketable size na agad on the first 2.5 months. Ayan. While yung sugpo, aabutin pa ng 4 to 6 months bago siya pwedeng harvestin. Mas maselan pong alagaan yung sugpo kaysa sa Vanamay. Ang sugpo kasi parang swertihan talaga yan eh. Ang risk kasi ng sugpo versus sa Vanamay, mataas yung difference. Sa sugpo kasi talagang parang tumataya sa loto. Pero sa Vanamay, based on my experience, kapag beginner ka sa Vanamay, syempre sa una, hindi mo pa masyadong gamay. Yung iba nagfe-fail. Pero kung gamay mo na, familiar ka na sa mga water parameters like yung salinity, yung acclimatization, yung oxygen, yung ammonia, yung mga ganyan. May iwasan nyo yung mga bagay na pwedeng makapinsala sa mga alaga nyo. Kaya sipagan nyo rin po na mag-research, manood kayo sa YouTube. Marami pong tutorial kung paano po mag-alaga ng hipon at iba pang mga species sa palaisdaan. Ang sugpo po, kapag nag-succeed kayo dyan, talaga napakalaki ng kita kasi alam nyo naman, hindi naman ligid sa ating kaalaman na napakataas ng presyo ng sugpo sa merkado. Pero yung Vanamay, ganun din naman, mataas din naman yung presyo ng Vanamay, lalo na kung mga holidays. Yun nga lang, kailangan yung panatilihing malinis yung mga palaisdaan nyo kasi yung iba sa una lang nakaka-jackpot pag nag-aalaga ng Vanamay kasi yung palaisdaan nila malinis, madaling tubuan ng lumot, wala pang mga pollution. Pero kapag gamit na yung palaisdaan, kasi nga gawa ng nagpi-feeds, tapos yung Vanamay napakalakas pang makapulyut ng palaisdaan, kailangan po yan i-treat, linisin, ibilad, i-scrape, pasingawin yung mga sulfides, para maging bago siya ulit. Then the next time na mag-i-stock tayo, mamimaintain natin yung mataas na survival rate. Kasi kapag gamit na yan at polluted na talaga, tataas yung mortality rate, gawa ng mga pollution na nandiyan sa palaisdaan. Doon pa lang sa pagkakalagay nyo ng similya, hindi nyo alam na mamatay na pala at gawa ng mga sulfides, yung mga ammonia, ganyan. May mga acidic pa. Better yet, after nyo mag-harvest, kung alam nyong polluted na yung palaisdaan nyo, i-treat nyo. Tulad ng sinabi ko, ibilad nyo sa araw, pasingawin nyo, like, ano ba yung way para mapasingaw yung mga sulfide? I-scrape kayo rin. So, nasa mga vlog ko po yan yung pag-i-scrape. Napakalaking tulong po niyan para
mapataas ko po yung harvest namin ng hipon. Galing naman kay Sir John Sarabia. Sir, wala ba problema pag medyo malayo na? Pag medyo malayo sa dagat ang fish pond, meron minsan lang inaabot ng tubig dagat pag mataas na talaga ang high tide. Interesado ako sa hipon na ganyan. Lagi po kasing hindi lumalaki ang mga bangus namin. Salamat po. Bakit po hindi lumalaki yung bangus nyo? Ang palaisdaan nyo po ba ay mababaw? Kasi kapag mag-aalaga po kayo ng bangus, kailangan malalim yung palaisdaan nyo. At higit sa lahat, kailangan alam nyo yung capacity. Baka mamaya, ang sukat lang ng palaisdaan nyo ay nasa 5,000 square meter o kalahating ektarya. Tapos ang nilalagay niyong bangus, 10,000. Hindi po talaga lumalaki. Ang ina-advise ko based sa experience lang, one piece every 2 to 3 square meter ng palaisdaan. So kung meron kayong 5,000 square meter, kwentahin nyo po. Kung meron kayong 5,000 square meter, sabihin nyo ng 2,500 or 2,000 to 2,500 pieces, yun, pwede. Kaya lang kung ang ilalagay nyo ay more than that, nag-overstocking na kayo, ay ang bangus pa naman ay napakaselan sa space. Kapag yan ay nasikipan, di na yan lumalaki. Alam nyo yung mga nagbi-business ng mga fingerlings, yung mga fingerlings lang, binibenta nila, di ba kapag naglagay sila ng bultuhan sa palaisdaan, like sa isang ektarya, nilalagyan nila ng mga 100,000, ganon. Then, limited yung growth ng bangus. Kasi nga, sobrang crowded. Sa sobrang crowded ng mga fingerlings, hindi na talaga sila lumalaki. Hanggang fingerlings lang sila. Pero once na yung mga fingerlings na yan, nailipat na sa mas malalaking space, mabilis yan lumaki. Kaya nga ina-advise, diba, kung mag-aalaga kayo ng bangus, mas mainam yung babansutin muna, fingerlings muna. Better yet, bibili kayo ng fingerlings, yun na yung aalagaan nyo para mas mabilis yung paglaki. Kasi kung magsisimula kayo sa fry o dun sa kawag na tinatawag, mas mapapatagal yung kasi pagpapalaki sa bangus. Galing naman kay Sir Michael Tating, Sir, pag nag-feeds, ang pinapakain mo, anong brand? Actually, kahit ano pong brand na ang pinapakain ko, dati kasi yung mamahalin, pero ang pinapakain ko ngayon yung pambangus na lang. Kasi napansin ko parang pareho lang din naman yung I'm trying to minimize my cost, di ba? Kaya nga pinopromote ko sa pag-aalaga ng hipon sa palaisdaan, traditional, yun kung saan tayo makakatipid, yung mapapaliit natin yung cost natin, yung mga gastusin natin para pagdating ng harvest time, malaki yung balik sa atin. So, maliit na lang yung i-deduct natin. Kasi yung iba na overwhelmed, masyadong excited. Meron silang palaisdaan, nilalagyan nila ng sobrang daming hipon, nag-overstocking sila. Then, ang pinapakain nila, bulto-bultong feeds. Hindi po yun feasible. Hindi kayo makikita pag ganun. Unless, gumagamit kayo ng mga liners. Nagpa-pond liner kayo. Sa pond liner, napakalaki ng investment dyan, ang laki ng puhunan. Malaki din naman yung kita, syempre. Pero, dapat sobrang ingat ka dyan kasi once na magkamali ka, napakalaking loss. Ang laking lugi. Yung lang po, yung pinapakain ko yung mga feeds na pambangus, yung may protein content, crude protein, like 25% pataas yan. Pwede yan. Pero nagpipids po ako kapag paubos na yung lumot. Para nga mapaliit yung cost, di ba? Yung mga gastusin. Doon kami kumikita. Kasi kung magsisimula kami sa pagpapakain ng feeds, maliliit pang hipon, pinipids na namin, wala. Hindi siya feasible. Ewan ko lang sa iba baka depende naman siguro, pero based sa experience namin, kapag ganun kasi, mahirap parang 50-50 yung kita mo kapag ganun. Kapag sa simula pa lang puro feeds na yung pinapakain mo, sobrang mahal ng feeds para sa Banami. Can you imagine that? Buti sana kung higher system na yung ginagawa nyo, like yung mga pond liner, bioflak, RAS, yan talaga mga feeds yan. Pero tulad sa atin ng mga earthen pond, yung traditional farming sa palaisdaan mismo, make sure na
mapapalit natin yung cost kasi yun talaga yung dun kakikita eh. Kaya ang ginagawa ko, pinapalumot ko muna talaga. Doon ako nagre-rely sa lumot. Yun yung pinapakain ko. Para later on, kapag ubos na yung lumot, feeds na, at least short period of time na lang yung paggamit ng feeds, like 2 weeks prior to harvest. Yan. Ilang feeds yung nauubos ko, konti lang. Unlike before, nung nagsisimula pa lang ako, talagang sobrang dami kong nauubos na feeds. Ang laki ng gastos. At the end of the day, after ng harvest, kung kukwentahin mo yung kinita mo, ang liit-liit ng kinita mo kasi nga, yung pinagbentahan napunta na dun sa puhunan. Galing naman kay Sir Ray Abitona. Hi Sir, magandang gabi. Ano ba stocking density ng Banamay? Hi Sir, magandang gabi din. Meron akong vlog before about stocking density. Meron tayong tinatawag na extensive farming, semi-intensive farming, tsaka intensive farming. Meron pa nga super intensive farming eh. Ibig sabihin po nun, kapag extensive farming, nasa 10 pieces to 5 pieces to 10 pieces per square meter yung stocking density. Kapag naman semi-intensive, nasa 15 to 60 pieces per square meter. Kapag naman intensive farming, 60 pataas na. Yan. Talagang bultuhan na yon, high volume na yon. Pero yung mga nag-intensive farming, talagang kumpleto sila ng mga equipment para dun sa higher system na way ng pagpapalaki nila ng mga alaga nila. Coming from Sir Harvey Antipatia. Hi Sir, sana mapansin niyo po comment ko. Sir, ask sana ako kung magbibitaw kayo ng crablets sa mud pond, wala po bang sipit? Yes po, walang sipit. Kasi kapag hinuhuli namin yun sa ilog, kapag siyempre nilalagay mo yan sa balde, maglalaban-laban kasi yan doon. Iyon yung purpose namin, kaya namin inaalis yung sipit ng mga similya ng alimango. Then, kapag nilagay mo naman yan sa palaisdaan, eventually tutubo din naman yan. Ito pa sabi niya, at sir, may isa pa po ako tanong. Pasensya po sa disturbo, na-inspire kasi ako sa inyong alaga na hipon. Kailan po ba mag-uumpisa magpaandar ng paddle wheel? Pagkalagay po ba ng similya? Or pagkatapos maglagay ng similya at ng hipon? Sa amin sir, ang ginagawa namin kapag naglagay na kami ng similya, inaantay muna namin lumaki hanggang magdalawang buwan. Kapag sa ikatlong buwan na malalaki na yan, medyo sisikip na sila sa palaisdaan, mapapansin nyo sa madaling araw, naglulutangan yung mga yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng oxygen depletion. Ang ibig sabihin nun, kinakapos na sila ng oxygen kasi nga, during the night, everything in the pond, they consume oxygen, including the algae, yung mga nagdi-decay dyan na mga, alam mo yun, kung meron man, or yung mga snail, mga suso, lahat, mga alaga nyo, they consume oxygen. But during the day naman, ang kagandahan ng mga plankton, saka yung lumot, well, isa lang naman yun, yung plankton, yung mga tiny particles na plants na hindi natin nakikita, pero nasa tubig. Yung lumot naman, yun yung mga lumot sa palaisdaan nyo, they provide oxygen during the photosynthesis. Nagkakaroon ng photosynthesis kapag may araw, kapag nasisinaga ng araw yung lumot. And in that way, nakakapag-produce po ng oxygen yung lumot. Pero sa gabi, gumagamit din sila ng oxygen, yung mga lumot na nagpo-produce during the day. Kaya kami, nagpapaandar lang kami ng paddle wheel kapag madaling araw, mga alas 3, ganyan. Yun kasi yung pinakaano kapag malapit na mag-umaga. Kaya nga ina-advise na huwag magpapakain ng feeds sa hating gabi hanggang sa madaling araw, di ba? Kasi nga, yun na yung oras na bumababa na yung level ng oxygen sa palaisdaan. Kapag medyo maaga-aga pa, nagpakain ka mga alas 8 ng gabi, alas 9 ng gabi, okay pa yan. Kasi may oxygen pa yan eh. Marami pang oxygen. Pero, pagpatak ng alas 12 hanggang sa umaga, unti-unti nang bumababa yung level ng oxygen. Kasi nga, sabi ko nga, lahat ng mga organisms, lahat ng mga may buhay dyan sa palaisdaan, they consume oxygen. Mahirap kapag nagpakain ka ng ganong oras,
mas malakas, doble kasi yung consumption ng oxygen kapag ang mga alaga mo kumakain ng feeds. Kaya ang pinaka-safe dyan, maaga pa lang nagpapakain na kayo ng feeds like mga alas 8, alas 9, ganun. Meron pa ba siyang tanong? Sa amin lang po yun based on the experience. Sayang naman kasi yung kuryente kapag similya pa lang yung hipon gumagamit ka na ng paddle wheel. Ang lakas kaya ng consumption ng paddle wheel sa kuryente kapag palagi mong ginagamit. Kaya nga kami, konti lang yung electric consumption namin kasi ginagamit lang namin yun kapag ikatlong buwan na. Lalo na kapag maraming nabuhay, kailangan yun sa madaling araw. Binubuksan namin yun 2 to 3 hours lang. Kasi pag patak ng umaga, nandiyan na naman si Haring Araw, magsisipaglubugan na yan, di na sila magpo-float. Kasi maya-maya maaraw na yung sinag ng araw. Sabi ko nga, kapag may photosynthesis, nagpo-provide yung mga plankton ng oxygen. Masugid niyo po, ako taga-subaybay from Moscow, Russia. Sana po mapansin niyo po ako. Salamat po. God bless. God bless din po at shout out po sa inyo dyan sa Russia. Ingat po kayo dyan. Galing kay Sir Wyler Villarin. Hello sir, pag nagbuhos na ng hipon sa pond, sa lumot lang ba sila aasa sa pagkain nila or magbibigay muna ng feeds? Thanks po. Ito po yung matagal ko nang pinopromote sa vlog ko kasi based sa experience namin, hindi kasi feasible kapag similya pa lang yung hipon mo, nagpapakain ka na ng commercial feeds, masisira pa yung palaisdaan mo kasi nga nakakapag-produce siya ng pollution. Major cause ng pollution yung feeds eh. Kaya maganda niyan, wise technique, magpatubo ka muna ng maraming lumot, like 60% of the area, ganyan, kung kaya, tsaka mo lagyan ng hipon. So, on the 3rd week, kapag paubos na yan, patapos na yung 2nd month, paubos na yan, kasi yung hipon, malakas kumain yan eh. Pwede ka na mag-apply ng feeds, pero minimum na lang ang mai-apply mo sa kabuuan kasi nga, kami, 2 weeks prior to harvest, bago kami nagpapakain ng feeds. Nakakatulong din kasi yung feeds para mas bumigat yung hipon. Napakaganda naman ng lumot eh. Ewan ko ba yung iba bakit similya pa lang yung hipon pinipids na. I'm talking about traditional hindi po yung pondliner kasi sa pondliner talagang similya, kailangan feeds ang ipakain mo eh. Kaya nga may tinatawag silang mga pre-starter. Kaya maganda sir, lumot muna. Subok na kasi namin. Kung magpi-feeds kayo, mapupunta lang sa feeds yung puhunan nyo. For sure. Unless magpa-pondliner kayo, yun, pwede kayo mag-feeds. Sa akin lang naman po yun. Kasi nga, dati ganun din ang ginagawa namin. Nagpi-feeds din kami. Kaya lang, kukunti yung kasi, nabubuhay kapag ang aga-aga pinipids mo na. Ang bilis kasi mapulyot talaga ng tubig, pati yung lupa ng palaisdaan eh. Pero kung lumot, mapapanatili yung kalinisan ng palaisdaan. Hindi pa madadamage ng husto yung palaisdaan mo. Galing naman kay Sir Edwin Duran, bakit konti lang fertilizer na inilagay mo? Ito yung sa pan preparation ko. Konti lang po yung fertilizer na nilagay ko kasi hindi naman kailangan na sobrang dami or marami. Ngayon, kapag nababagalan kayo sa pagtubo ng lumot, like mga first week, nababagalan kayo, pwede kayong dressing ba tawag doon, yung magdadagdag, isasabi mo lang sa tubig. Mahirap po kasi kapag sobrang dami nyo nilalagay, sayang lang yung fertilizer, paano kung biglang umulan? Tsaka yung lupa po kasi ng palaisdaan, in-scrape ko po yun. Once na ma-scrape nyo kasi yung palaisdaan, yun kasi nalilinisan niya yung lupa. In that way, mas manunumbalik yung mga nutrients na nasa palaisdaan at mas mabilis makapagpatubo na ng lumot. At maaalis din niya yung acidity, yung malilesen ba yung pagka-acidic ng palaisdaan kapag ini-scrape. Kay Ma'am Celia Liat Vlogs. Hi Ma'am! Watching Idol Sending Love. Sending Love din po. Galing kay Sir Easy. Pwede ba gamitin tubig galing sa bukal sa bundok or deep well Jetmatic?
Ang hirap po kasi kapag sa tabang eh. Napaka-ideal po kasi para sa Vanami yung brackish water or salt water. Pero kung tabang, mahirapan tayo kasi dadaan yan sa masusing acclimatization. Sasanayin mo yan ng husto dun sa matabang na tubig sa hatchery pa lang. Tapos sa pag-acclimate, matagal yung proseso. Then dapat malaman mo rin kung anong PPT nung ano yung salinity rate nung tubig galing sa bundok, baka naman 0 PPT na yan. Ang sinasabi sa research from 0.5 PPT pataas. Paano kung yung bukal ng tubig nasa 4 PPT pababa? Paano mabubuhay yung hipon dun? Tsaka yung deep well jetmatic, yun, kailangan same din. Alamin nyo rin kung ano yung salinity rate ng tubig na nanggagaling doon sa source na yun. Galing naman kay Sir Mark Anthony Geres. Hello, Idol from Masbate. Lagi po akong nanonood ng mga videos mo. Wow, thank you, sir. May palaisdaan din kami. God bless. God bless din po. Good luck po sa pagpapalaisdaan nyo. Basta tuloy-tuloy lang po kapag nalulugi. Huwag susuko kasi doon tayo matututo eh. Kapag nalulugi tayo, dapat lalo tayo nagpupush, di ba? Dapat hindi tayo sumusuko agad. Kailangan aktual na kasi ito eh. Hindi na kasi ito yung tipo na nakikinig ka lang sa seminar. Hindi na to yung tipo na nanonood ka ng video sa vlog mo, nanonood ka ng video sa YouTube. Actual na kasi ito eh kapag namamalaisdaan ka. So, is either mag-succeed ka or malugi ka. Pero the good thing is, kapag nalugi ka, napakagandang kasi nun, lesson for you para mas lalo ka mag-push at marami kang matututunan kapag nalugi ka. Ako nga, nalugi ako ng 3 beses noon eh. Nagsisimula pa lang ako. Pero yun kasi yung naging way para ma-push ako na mag-research, mag-self-study. Pag-aralan yung mga bagay na ano bang dapat gawin para mapabuhay ko na maayos yung mga alaga ko. Yun, basta kapit lang po kapag mga ganong pangyayari sa buhay natin kapag nabibigo tayo. Mahirap talaga pero kailangan nating i-push yung sarili natin kasi yun talaga yung lesson. Doon tayo matututo. Guys, ituloy na lang natin bukas yung Q&A natin kasi kailangan ko na mag-review. Dito muna ako mag-i-stop kay Sir Mark Anthony Geres. Sir, salamat. God bless din sa iyo. At salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa mga nagko-comment. Pasensya na at hindi ko nasasagot lahat. Pero gagawin kong habit or gagawin kong routine yung Q&A gabi-gabi. Para sa pangkalahatan na yung mga sagot na kailangan. Malay mo, yung iba naghahanap ng sagot, nagre-research sila. So baka masagot din natin yung tanong nila. So hanggang dito na lang po mga kahipon. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo at magandang gabi.